Nagluto na ako ng prito dun sa aking ito yung prito ko doon sa aking minarinate. Kaso hindi ako masaya doon sa aking minarinate kasi parang iba yung amoy niya. Kaya yung kalahati nun gagawin kong adobo. Tingnan mo yung prito ko. Hindi ko lang alam kung kita nyo. Sunog. Hindi naman siya sunog sa loob, pero sunog siya sa labas dahil siguro sa toyo. Nakamarinate siya. Paglagay mo sa mantika, nasusunog agad yung labas kahit hindi pa siya luto. Mahina naman yung apoy ko, kaso nasunog agad. There's always a first time, so it's okay. Kaya ito, pang lunch ko to, alas 3 na. Hindi pa ako kumakain. Kaya ito na lang yung kain ko. Pagkain ko mamaya. Yung amoy lang niya, ayoko. Pero masarap naman siya. Okay siya. Templado na, nasa loob na yung lasa niya. Ito, naghahanda lang ako ng sibuyas. At saka bawang. Kasi itong baboy na to, hiniwa ko na siyang maliliit. Ito yung kalahati doon sa minarinate ko. Aadobohin ko to. Gagawin kong adobo. Ayan. Yan. At kung bakit ako nagvi-video, ayaw ko ng video-video. Si Mami kasi, sabi niya, dahil New Year ngayon, welcome 2024. Sabi niya, mag-video ka, samantalang nagluluto ka. And then, maghanda ka rin, kahit na ikaw lang mag-isa sa bahay. Yan. Okay. So, gagawin natin, mag-adobo tayo, pero gagawa pala ako, itong adobo ko na ito, may adobo kasi na nakikita ko, nilalagyan ng patatas. Kaya, lalagyan ko rin siya ng patatas, yung adobo ko. Pwede kaya yun? Subukan natin. Wala pa naman ako ditong toyo na maayos. Ito na lang yung patatas. Siguro 2 patatas. 1, 2. Kasya na siguro to, no? Okay na to. Wala pa naman akong toyo. Hala. Oo nga, wala na pala siyang toyo. Paano kaya yun? Ito na lang eh. Parang toyo man to, nakalagay dito, premium soy sauce, pero konti na lang siya. So, ang gagawin ko nito, damihan ko na lang ng ibang adobo to, hindi mamantika to na adobo. Okay. Ito na yan. Hihiwain ko lang tong patatas ko bago ko isasalang yung karne. Hugasan muna natin yung patatas bago natin babalatan. Okay. Kayo, kumusta ang New Year ninyo?
Maswerte yung iba dahil yung kanilang New Year, kasama nila, kapiling nila yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak. Ako naman, bilang OFW, first time naming magkakalayo ng pamilya. Simula nung naging OFW ako sa Singapore at saka sa South Korea. Dumating ako dito sa China noong January. Kaya mag-iisang taon na ako ngayong Enero. January 7. Oh, di ba? Okay. So, excuse me. Check ko lang kung nagre-record pa ba siya. Parang, yun. Nagre-record pa pala. Good. Just wanna make sure na nagre-record siya. Sana nga tayo. So, yun. Maswerte yung mga kasama nila, yung kanilang mga mahal sa buhay, kaya enjoy kayo palagi. At isang beses lang naman dumarating yung bagong taon. Sana ay ma-maximize ninyo ang oras ninyo sa inyong pamilya. Sama-sama kayong mananalangin. Sama-samang hihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos na sa susunod na taon. Kung paanong ginabayan tayo sa lilipas na taon ay ganun din sana yung panibagong taon na darating sa ating buhay. Well, kami naman, kapag nagno-New Year kami, hindi masyadong magara, magarbo. Unlike sa ibang mga pamilya na talagang malaking selebrasyon yung New Year. Naghahanda ng maraming pagkain at dinadayo ng mga kaibigan. No? Sa amin, ewan ko kung hindi ko na maalala eh. Nakiki-New Year lang kami. Ibig sabihin ng nakiki-New Year, yung mga naghahanda ng mga kaibigan namin, yun ang pinupuntahan namin. Nag-share din naman. Okay? Mas enjoy kasi yun. Siguro dahil na rin kasi hindi kami mahilig magluto. Hindi mahilig magluto o tamad magluto? Mukhang tamad lang magluto. Nga pala, gusto ko ibalita sa inyo. Dumating na pala yung aking YouTube silver play button plaque for 100,000 subscribers. O, di ba? Congratulations, OFW Power! Nakailang taon na rin ng OFW Power. Simula nung nag-pandemic, sinimulan ko yung OFW Power channel ko. Sa tingin ko, dumami lang talaga yung subscribers noon dahil dun sa MP2. Maano kasi ang MP2? Pangmasa. Masasabi ko talagang pangmasa dahil una, hindi mahirap mag-invest sa MP2. Dahil halos lahat ng manggagawa, well, hindi halos, kundi lahat ng manggagawa sa Pilipinas, required kasi by law na maging Pag-ibig member. Kaya maraming mga Pilipino ang Pag-ibig member na.
Dahil pag-ibig member ka na, hindi ka na mahihirapang mag-open ng MP2. Kasi yung MP2, para sa akin, napakaganda niyang savings program ng gobyerno. For as low as 500 pesos, pwede ka nang magsimulang mag-ipon. Yung aking sister-in-law, walang pakialam yun sa mga savings. Hindi naman sa walang pakialam, pero nakakalimutan na magsi-savings. Dahil na rin siguro sa kabisi sa paghahanap buhay. Pero nung na-introduce ko siya sa MP2, eto, tinuruan ko, tinulungan ko siya mag-open ng MP2 account. Siya at saka yung husband niya, yung brother-in-law ko. Aba, nagustuhan. Nagustuhan niya. Ito patatas, lalagay natin sa adobo. Hindi ko lang alam kung anong magiging lasa. Nagustuhan niya yung MP2. Kaya, tuloy-tuloy siya. Pag namamalengke sila, kasi taga Cagayan de Oro yun. Kapag namamalengke sila sa Kogon, dinadaanan nila yung kanilang MP2 na savings. Kasi hindi kasi siya, I think hindi siya nagre-remit or nagko-contribute through GCash. Parang ang remittance nila talagang dun sa Pag-ibig Office. Either way, kahit saan ka mag-remit, kay sa Pag-ibig Office, kay sa online, okay lang naman yun. Ang importante doon, kapag nag-remit, ay i-consider ninyo yung cost. Ibig sabihin, kasi may mga remittance center, halimbawa, bayad center, di kaya sa bangko, malaki ang charge. It doesn't make sense na bawat remit mo or bawat contribute mo dun sa MP2 mo, pinabawasan ka ng certain percentage. Halimbawa lang, sa 1,000, tapos kinukuha nila is 10 piso, di ba? For every 1,000. Malaking bagay yon. Kasi ang GCash, kapag nagre-remit ka sa GCash, sa pagkakaalam ko, isang remittance, 5 pesos lang. Flat rate ang GCash. So, regardless kung magkano ang amount, 5 pesos lang. However, ang GCash kasi merong maximum na pwede kang i-outgoing, no? Maximum na i-out mo na pera from the GCash account for every transaction. So, isang transaction lang, I think 50k ata ang maximum. And then may maximum din siya sa isang araw. May maximum din siya sa isang buwan. So, hindi ka pwedeng unlimited yung outgoing na amount mo sa GCash mo. But my point is, sa GCash, kung within the limit ka naman, regardless kung magkanong amount doon, ano, as long as you are within the limit, 5 pesos lang. But other remittance centers, depende sa magkano ang amount. What I'm saying, depende sa magkano ang amount. Meaning, fixed yung percentage doon sa amount na kukunin nila. Halimbawa, kung 100, 10 pesos, so 10% yun. And then kung 1,000, 100 pesos, so 10%. 10% ang fixed amount. So may mga ganon, no? Yun lang ang tatandaan ninyo. Beware sa mga ganong klaseng remittance. No? Remittance process sa inyong GCash. Sa inyong MP2. Kasi magluluto na ako. Ayan. On na natin ito. Hindi ko lang alam kung paano kaya ito lulutuin. Magpapatulong sana ako kay Mrs. Paano ba ito lulutuin itong adobo? Dito kasi sa China, wala silang, syempre walang silver swan dito. Ano? Siguro meron sa mga Pinoy store, but I haven't been there. Dun sa mga Pinoy store. Kaya meron ako dito, Chinese naman siya na brand, premium soy sauce. Siguro ang gagawin ko dito,
1:5. Ibig sabihin, i-dilute ko siya sa tubig. Yun yung magiging sauce ko sa aking adobo. Okay? So, yan. Ano ba? Okay? Ano muna tayo? Mamantika. Mantika muna. Okay. Arawana brand. Yan, corn oil. Ang kagandahan dito sa China, mga kaibigan. Ito, isang ma-appreciate ko. Napakamura ng mga bilihin. Biro mo, yung mga gulay nila, iniinggit ko si Mrs. Bumibili ako ng gulay, biro mo, ang lalaki, ang dadami, tapos, kumbaga, in Philippine peso, nasa 100 pesos, 80 pesos, 50 pesos, mga gano'n. Kaya inggit na inggit siya dun sa mga binibili ko kasi ang gulay ko napakamura. Yan. Sabi niya is konti lang dapat ang oil. Sige, konti. Yun ang kagandahan dito sa China. Nakita ko. Nung nasa Korea kami, ang mahal ng mga bilihin. Oo, mahal ang bilihin sa South Korea. Kumbaga, kailangan kang pumunta dun sa mga specific places na mura ang bilihin. Like for example, mga marketplace, fish market, no? Kung gusto mong bumili ng mga isda, mga seafood. At may mga areas din na mumura ang mga gulay. Pero pinupuntahan siya. Hindi yung pupunta ka sa mall o di kaya sa grocery store, makakabili ka ng mura. Hindi ganun sa Korea. So far, nung nandun kami. Dito, punta ka sa mall, mura ang bilihin. Mura yung gulay, mura yung ano. Mas lalo pa siguro kung pupunta ka sa mga market nila, no? Which is, hindi ko pa napuntahan yun. Okay? Sa tagal ko na dito, mag-iisang taon na ako. Gaya ng nasabi ko, dumating ako ng January. Ngayon ay magja-January na. So, mag-iisang taon na ako. Right? Hindi pa ako nakapunta kung saan-saan. So, unang assignment ko sa Shenzhen. So, Shenzhen is very near Hong Kong. Border lang siya sa Hong Kong. Napakalapit sa Pilipinas. Ito, Shanghai. So, that's 2.5 hours by plane from Shenzhen papunta dito sa Shanghai. Okay? Ang Beijing, which is the capital city, ay nasa northern part pa. Okay? Nasa northern part. Halos katapat ata siya ng Pyongyang or ng South Korea kung titignan mo. Okay. Bawang muna. Okay. 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 And then, ito, sibuyas. Okay. Yan yung mga tinatawag na magaling magluto. Okay. Tinatanggal pa talaga, no? Yan. At ano bang isusunod nito? Siguro yung karne na, ano? Sige, sunod na natin yung karne. Right? Yan. Basta't nakakain, walang problema. Kung ano man yung pangalan niya, bahala na sila, basta't nakakain, di ba? Basta't luto yung iyong yung pagkain mo. Pero alam niyo mga kaibigan, alam niyo po, mabango. I like it. Bango siya.
Yun. O, diba? Marunong na ako mag-adobo. Well, nag-adobo din naman ako, pero bibihira. Yan. Mabango siya, tsaka maganda siya tignan. O, diba? Kasi dinamihan ko talaga ng sibuyas at tsaka bawang. Takpan muna natin. Yan. Saan na ba tayo? Saan tayo napunta ngayon eh? New Year kasi, kaya relax lang tayo ngayon, no? Walang stress. Kahit stressful ang buhay, we have to take time para mag-distress. Ika nga. Tanggalin natin yung stress. Hindi naman siya totally natatanggal. Pero, I think ang gusto natin sabihin is, ang stress is normal na parte ng buhay. Kasi kapag walang stress daw, walang lasa ang buhay. No? Wala siyang spices. No? Hindi exciting kapag walang stress. But, stress has to be manageable. Or dapat minamanage yung stress. Yan. In what sense? I think ba't ba napunta tayo sa stress? Hindi naman ako psychologist o ano. Hindi, ano lang. Ayan na. Ito pala yun. Dapat lulutuin siya sa sarili niya mantika. Konting mantika, pero nagmamantika na siya dahil meron naman siyang merong taba yung baboy. Kaya naluluto siya sa sarili niya taba. Yeah, I mean, just manage your stress. Take time to unwind. Look at the big picture. Ika nga. Pag sinabing look at the big picture, wag kang ito lang yung nakikita mo, pinagalitan ka ng boss mo, pinagalitan ka ng amo mo. You have to step back and say, bakit kaya ako pinapagalitan? Ano kayong pwede kong gagawin in the future para mas magiging maayos yung trabaho ko, right? So, yeah. And of course, spend some time with your friends. Ako kasi, introvert. Sabi nila, ha? Introvert ka? For me, sa kadaldal mo niyan, introvert ka pa niyan. Ewan ko, yun kasi lumabas dun sa psychological test ko. Introvert daw ako. Pero I prefer, I prefer to be alone. Mas preferred ko na ako mag-isa o di kaya mas solitude, no? Kumpara sa nasa maraming tao or nakikipag-socialize. It's not that ayoko makipag-socialize or takot ako makipag-socialize. Okay naman ako dun, pero mas preferred ko na ako lang mag-isa. Yun. Ito ay naluto na siya, naging brownish na siya. Siguro pwede ko nang lagyan ng yun. Lagyan ko na siya ng patayin muna natin yung patayin muna natin. Ito na yung sinasabi ko. Yan. Well, lagay muna tayo ng ito, hindi ko naman ito nagamit. Balik na natin ito dito. Tignan natin itong kanilang toyo. Iba yung Ay, I'm so sorry. Ito yung toyo nila. Siguro 1:5, no? Yan. Ganito karaming toyo. Tapos damihan natin ng tubig.
Gawin natin isang baso. Yun, no? Itim na itim pa rin kahit na nilagyan mo siya ng tubig. Sobrang itim. Okay. Okay na siya. At ano ba yung sabi ni Mrs.? Ala, dami. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung itsura niya. Kaso, hindi appealing yung kanyang itsura. Hindi maganda itignan yung kanyang itsura. Okay. Alright. So, yung aking New Year ay adobo. Adobo lang. Wala, hindi na kailangan mag-fruit salad, spaghetti. Oh, nga pala, talking about spaghetti. Ang hirap maghanap ng pasta. Sa dami-dami ng noodles, iba-ibang noodles. Pero wala yung wheat pasta. Yung ginagamit sa spaghetti, wala. Balik natin to kasi sayang. Maliit na piraso. Okay. Ibang amoy. Ibang amoy ng toyo nila. Parang may suka or something. Anyway. Sana masarap. Yung kapag nagluluto ka kasi, it makes your life easier at mas masarap, mas malapit dun sa luto mo. Kapag yung ingredients ay yung ingredients mo talaga, like yung toyo mo, yung silver swan talaga, o di kaya dato puti, kung ano man yun. Pero yung mga ito, di bali masasanay din yung ating panlasa, no? Pag nagtagal tayo dito sa China, masasanay din. So, ang gagawin ko ngayon, dahil kumukulo na siya, pwede ko na sigurong ilagay itong patatas. Yan. Yan. Tapos, gawin lang nating alalay lang yung kanyang yung electric. Kasi induction cooker kasi ito. Alalay lang. Para hindi siya matutuyuan. Okay? O, ayan. Pwede na. Ang pinakaayaw ko sa pagluluto, kayo, ano ang pinakaayaw niyo sa pagluluto? Sige nga. Pinakaayaw ko, yung maghugas. Yung mga pinaglulutuan. Ayan. Hugas muna tayo. At kwento-kwento muna. Diba? Ay. Lock lang natin. Okay. Marami siguro ang mga nagtatanong
mga kasama kong mga subscribers ko sa YouTube channel, kung bakit mahigit isang taon na wala akong post. Kaya gusto kong humingi sa inyo ng paumanhin, mga kaibigan. Ayoko nang mag-reason out. Okay? Kasi hindi naman maganda yung mag-reason out. Dapat gawin na lang kung anong tama. So I think in 2024, sana hindi maging ganun kabisi yung aking magiging trabaho. Makapag-post man lang ako ng one video, kahit one video, once in 2 weeks. Okay? And then, matagal ko na kasing plano. Matagal ko ng plano is, nabanggit ko kanina na nagsimula yung channel ng OFW Power sa MP2. Kasi yung MP2, kaya siya patok na patok at dumami yung subscribers ko. Salamat ng marami sa inyong lahat. Dahil madali siyang i-open. Madaling i-open, madali kang mag-contribute, madali lahat, no? At karamihan naman sa mga Pilipino, ma-OFW man o mga nagtatrabaho dyan sa Pilipinas, ay Pag-ibig member na. So, hindi na sila hirap na mag-open ng MP2. Kaya nga, isa sa mga videos ko na pinakamarami ang nanonood is yung paano mag-open ng MP2 account. Ewan ko kung nakailang views na yan. Pero sobrang tagal na nun yung video na yan. Hindi na yan na-update. Siguro may mga konting mga pagbabago na sa paano pag-open sa MP2 account doon sa Pag-ibig website na hindi na relevant, kumbaga. Susubukan ko, titignan ko uli yun, and then probably maggawa tayo ng bagong video, or baka may mga existido na, no, ng mga ibang mga YouTubers na gumawa na rin ng video paano dyan sa pag-open ng MP2 account. So sana mayroon na mga ganun. Excuse me. Now, isa sa mga, so doon ako nagsimula, dyan sa MP2, pero ang purpose talaga ng channel na yan is budgeting, saving, and investing. So, anong pagbabudget, then mga techniques sa pag-iipon. Although hindi ako magaling doon, pero malay nyo, makapag-share din ako kahit paano ng aking experience bilang OFW. And then, higit sa lahat yung investing, which is my passion. Yun talaga yung gusto kong gumawa ng maraming videos para doon. Unfortunately, hindi masyadong patok yung mga investment videos kasi ang mga Pilipino kasi, in general, ay wala pa doon sa, I would say, sa level na yon in terms of interest sa pag-i-invest. Either takot ang marami, ayaw malugi, gusto nila ng sigurado na pera, or hindi lang aware, no? Ibig sabihin, baka may gap, may kulang pa pagdating sa education. So kaya minsan kasi takot ka lang naman dahil hindi mo alam, right? Pero kapag alam mo na paano gumagana isang bagay, kapag may sufficiente ka na knowledge o sa bagay na yon, hindi ka na matatakot, right? What I'm saying is, for example, typically pag sinasabing investing, that's bonds, stocks, stock market, sabihin niya, naku, malulugi ka dyan, ganito, ganyan, may mga naririnig kami, ganito, ganyan. So, some of those are true, pero karamihan dun is a product of lack of education, o di kaya hindi sapat yung kaalaman pagdating sa bagay na yan, kaya natatakot at hindi nila alam kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Okay? Kung bakit ko naging passion yan, kasi nung nasa Singapore pa ako, doon kasi ako nakapag-open talaga ng talagang yung matatawag nating brokerage account kung saan ginagamit ko na sa pag-i-invest.
although sa Pilipinas, nag-i-invest na rin ako. May mga brokers ako. Ang brokers ko doon is BPI. And then, I think ang pinakaunang broker ko was RCBC Trade. So, nagti-trading ako noong time na yun. Which is, yun yung pinakaunang exposure ko. Buti na lang, wala pa akong pera noon. Kung hindi maganda. No? Kasi, when you say investing is a little bit different dun sa tinatawag nating trading. Okay? So, dun ako nagsimula, but naging seryoso ako ng konti nung nasa Singapore na ako because I have some savings na kailangan kong ilagay dun sa palalaguin. No? So, yun. That was the reason. Alright. So, hopefully, ay magagawa natin yun. Itong kusina na to, ang liit. Kaya napakasikip. Wait. Kaya masikip at walang espasyo. Lagay lang natin to dito sa table ko. Ito, durian ito, durian. Ito ang mahal dito. Kasi mukhang wala atang durian sa China eh. Or meron silang durian but hindi siya ganun ka famous or hindi ganun kadami yung pinoproduce nila, kaya mahal. So relatively mas mahal. Mahal itong prutas na to. All the rest, nako, yung like oranges and everything. Yung bananas, medyo okay lang. Comparable. Pero mas mahal pa rin yung Korea na banana kumpara nung banana dito, which is parehong galing ata ng Pilipinas. May mga galing Pilipinas din na bananas eh. Parang alam ko may mga Pilipinas na bananas na nandito sa China. Yung durian, mahal. Okay? Mahal durian. On natin yung exhaust. Tapusin ko lang itong paghuhugas ng pinggan. At i-end ko na itong video na yan. So yun nga, balikan lang natin ng konti yung sinabi ko. Na gusto kong gumawa talaga ng mga investment videos. Kasi mas marami kang malalaman, mas marami kang matutunan. Although walang masama na doon ka lang mag-invest sa MP2, right? Wala namang masama doon. Pero the more na lumaki na yung iyong, ibawa, yung savings mo, may tinatawag sa investment, isang principle na tinatawag na diversification. Iyan ay isang importanteng konsepto kung saan dapat yung pera hindi nandun lang sa isang klaseng asset class. Okay? So, halimbawa, MP2 is one asset class. Real estate is another asset class. So, hindi yung lahat ay nasa real estate. O di kaya lahat nasa stocks, lahat nasa bonds, right? So, meron tinatawag na asset classes or diversification kung saan ay nakalagay sa iba't ibang asset classes. Depende, yan, ito na, depende sa katayuan mo at sa risk tolerance mo. Yan. Doon papasok yung tinatawag na risk tolerance and yung risk capacity. Pag sinabing risk capacity, what is your capacity to your capacity to take risk? Yan. Kasi hindi porket ako risk taker ako, okay lang ako na malugi.
but can you afford na malulugi ka? Yan. So, you are a risk taker, that's your risk profile, but your risk capacity is not match. Hindi siya nagmamatch. Right? Kasi oo nga, willing kang malugi. Tapos, hindi ka naman pwedeng malugi. Kasi una, matanda ka na, may marami kang dependents at hindi mo kaya na ma-loss ang iyong investment certain amounts because of your financial situation. So, risk capacity ang tawag doon. So, doon papasok yung evaluation kung anong klaseng investment or investments and what type of diversification, anong klaseng diversification, saan siya dapat, ilang percentage dapat ng kabuuang total mo ang nandun sa real estate, nandun sa stocks, nandun sa bonds, at kung meron pang ibang klaseng asset. So that's what we call as asset allocation. So, maraming konsepto na maaaring ituro sa investment, which is I'm so excited to share dun sa aking mga kasamang OFW. Oops. Ngayon, hindi ko na alam kung anong pangalan nito. Tikman muna natin. Okay? Success. Ayos. At malambot na yung kanyang, yung ating yung patatas na nilagay natin, malambot na. Kaya, very good. Ayos. O, diba? Kaya mga kaibigan, diyan po nagtatapos ang ating New Year's special sa OFW Power. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo. Maraming salamat sa inyo for a successful New Year. Sana ay marami pang mga biyaya na darating sa buhay ninyo. This 2024 will be exciting for all of us. Okay? Mga kasama naming OFW, huwag ubusin ng pera. Maglaan at palaging mag-ipon at mag-invest para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga sinusuportahan. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating OFW Power Special. This is Fermin from Shanghai. Ingat po kayong palagi at magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Bye!